Amen, amen. Thank you, Sir Dominic. Tayo pong lahat ay magsitayo and let's open our Bibles in the book of Psalms, chapter 127, verse number 1. Muli po, isa pong mapagpalang gabi po sa ating lahat at sa ating pong mahal na Pastor Hill Lorena. Maraming salamat po ulit, Pastor, sa panibago pong pagkakataon na sa gabing ito ay mapahintulutan po ninyo na makapagbahagi po ng salita ng Diyos. Okay po, Psalms chapter 127, Psalms chapter 127, verse number 1. At ito po yung text na ginamit po ni Sir Maki, yung siya po ay nagbahagi po sa atin ng salita ng Diyos last Wednesday po, and I do believe na ang Diyos ay meron pa rin pong mensaheng sa pamamagitan po ng passage po na ito. Okay po, Psalms chapter 127, verse number 1. Verse number 1, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. The watchman waketh but in vain. Tayo po yung sandaling manalangin. Let's close our eyes. Let's bow our heads. Let's pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Marami pong salamat sa gabing ito. Salamat po na muli niyo po kaming tinipon upang pagbulay-bulayan ng inyo pong salita. Panginoon, gamitin niyo po ako. Wala po akong magagawa kung hindi niyo po ako gagamitin. Wala po akong magagawa kung hindi niyo po ako gagabayan. Kayo po ang kumilos po sa aking buhay. Holy Spirit, O God, please flow through me. Please guide me, O God, as I preach your word. And I pray also, O God, na kayo po ang mangusap sa bawat anak po ninyo na makikinig ng inyong pong salita. Kayo po ang magkalob sa kanila ng maayos po na attitude, spirit, Panginoon, sa pagtanggap ng inyong pong salita. Huwag niyo pong pahintulutan na magkaroon po ng puwang ang diablo sa gabing ito na bigyan ng doubt ang inyong pong salita. Lagyan ng doubt sa bawat kaisipan ang inyong pong maanak. Kayo po ang maitas, kayo po ang manguna. Thou knowest, O God, my intention. Walang iba kundi patuloy na ipakita sa inyo po mga anak kung ano po ang magandang plano po ninyo sa pamilya, Panginoon. Patawad po sa mga kasalanang nagawa. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. Thank you po. At ngayon po ay aking susundan lamang po and in connection po sa pinirich po ni Sir Maki last Wednesday. At yun po yung ating pag-uusapan. By the way, every Wednesday, we have a series of lesson about po sa commit to build a godly family. Commit to build a godly family. At magpasalamat po tayo na tayo po ay nasa simbahan, a family-centered church. At sa kadila ng ang bawat isa po sa atin, naniniwala po ako na kabilang sa isang pamilya. At naniniwala po ako na kung meron mang makikinabang sa simbahan, hindi lang yung isang anak, hindi lang yung ama, hindi lang yung ina. Bawat membro talaga ng pamilya, talagang as in, whole family dapat ay makikinabang po sa simbahan na tinatagpo ng Panginoon. Amen? At ngayon po, ang title ng ating mensahe ngayong gabi is to commit to build a godly family. Commit to build a godly family. Yan po ang series of lesson po natin at yan na rin po ang ginawa kong title sa gabing ito at nawa po ay maunawaan po ng bawat isa kung bakit kailangan nating mag-commit na i-build ang ating family in God's way, of course, in God's way. Okay, sige po. At sa talata binasa po natin in Psalms chapter 127 in verse number 1, ito po ay binahagi na po sa atin nakaraan ni Sir Maki. At alam niyo po, napakaganda po ng shinare sa atin ni Sir Maki. Tunay nga na pag nakakapakinig tayo ng mga ganong mensahe, mga kapatid, ay na-enlighten din yung isip natin. Kung ikaw ay tatay, kumbaga naliliwanagan ka rin. Kasi minsan sa kabisihan na lang sa trabaho, kabisihan sa ginagawa, sa mga nanay, kabisihan sa inyo pong gawaing bahay, sa mga estudyante, sa kabisihan sa inyo pong paaralan, pag-aaral, ay minsan nakakalimutan na natin ang role natin sa family at nakakalimutan na natin
na ang Diyos pala ay may disenyo sa family na dapat po ay ating susundin. Minsan, sa kadila ng may kabisihan tayo, minsan, ginagawa na natin yung ating role sa family in our own way. At hindi na sa kapamaraanan ng Diyos na siyang nag-institute ng family. Okay po, at ngayon po, pag pinag-usapan po natin ng godly family, I'll give you the meaning or the definition of godly family. Yamang yan po ang title. At yan din po ang ating series of lesson, okay, regarding po sa godly family. Let's define godly family. When we say godly family, it is a family that has a good relationship with God. It is a family that has a good relationship with God. Tandaan niyo po that even this world has its own definition on this matter, mga kapatid. Meron silang sariling definition pagdating sa godly family, pagdating po sa bagay na ito, pag sila'y nagsasama-sama sa church, pagkatapos silang umuwi, sasabihin nila, godly family talaga tayo. Nakuha niyo po, at yung iba ay makabisado nila yung tinatawag nilang, ano ba tawag doon? Rosario, pag nakabisado mo, I think 52 or 54 na bulitas po yon. Pag nakabisado, godly children, godly parents, godly family. Mga kapatid, ang Biblia po ay mayroong definition pagdating po sa tinatawag nating godly family. Godly family is a family, it is a family that has a good relationship with God. And it is also a family that know, trust, and obey God. And it is also a family that pleases God. Para maturingan, para ikaw ay makonsidered para makonsider ng iyong family as a godly family, dapat ang pamilya mo ay napapasaya ang Diyos. Dapat ang pamilya mo ay kilala ang Diyos, may tiwala sa Diyos, at sumusunod sa Panginoon. Your family will never be considered as a godly family kung kayo po ay mayroong sariling gawain sa inyong pamilya. Meron kayong sariling sistema sa inyong pamilya at meron kayong sariling pinapasaya sa inyong pamilya. Para makonsider na godly family ang isang family, dapat ang na-highlight dyan ay ang Diyos. From the word godly. Amen. From the word godly, hindi mo pwedeng tanggalin ang Diyos. Kung gusto mong i-consider na ang iyong family is a godly family, hindi mo pwedeng i-exclude ang Diyos. Hindi mo pwedeng ilayo ang Diyos. Maraming tao gustong tawagin ang kanyang pamilya na godly family. Maraming tatay na gustong tawagin ang kanyang pinangungunahan na pamilya na godly family apart from God. Walang pamilya na tinatawag na godly family kung wala dyan ang Diyos. Ang Diyos ay laging dapat na andyan sa pamilya. Dapat ang bawat pamilya ay pinapahintulutan na ang Diyos ang manguna sa kanilang pamilya for them to be considered as a godly family. Minsan gusto natin ang tawag na godly family, pero ayaw natin ang responsibility ng isang godly family. Ang isang godly family ay meron pong matinding responsibility sa harapan po ng Diyos. At ang pagiging godly sa harapan ng Diyos, yan po ay trabaho. At primarily, trabaho ng Diyos sa buhay mo. Walang sariling trabaho dito. We will just allow God to control our family for our family to be considered as a godly family. Ang dapat ng unang-unang magtatrabaho sa pamilya, hindi ang bawat membro ng pamilya. Ang magtatrabaho po sa bawat pamilya ay ang Diyos. We will just allow God kasi wala naman tayong alam. Pag tayo po ang nagtrabaho sa ating pamilya, in our own way, sira ang pamilya. Kaya nga po, sabi po ng Biblia, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Binigay ni Sir Maki ang meaning po ng except. It means without. Kung wala dyan ang kamay ng Diyos, wala dyan ang presensya ng Diyos, wala dyan ang impluensya ng Diyos, kahit anong pagsusumikap ng bawat membro ng pamilya, ikaw man yung tatay, ikaw man yung nanay, ikaw man yung anak, kahit anong pagsusumikap ng bawat membro ng pamilya, hanggat wala dyan ang presensya, ang kamay, at ang impluensya ng Diyos, walang mangyayaring maayos at walang matatawag na godly family. Ang sarap pakinggan ng
tawagin ang ating pamilyang godly family. Pero mga kapatid, ang tanong, kamusta naman? Ano naman ang relasyon mo sa Diyos bilang ama? Ano naman ang relasyon ng anak mo sa Diyos bilang ama? Ano naman ang relasyon ng asawa mong babae bilang ina? Ano ang relasyon ng bawat membro ng pamilya sa Diyos kung talagang gusto natin tawagin tayong godly family? Pinag-uusapan natin dito mga kapatid, relationship. At kamusta naman ang pagkakilala mo sa Diyos? Hindi talaga may establish ang ating maayos na relasyon sa Diyos kung hindi natin kilala ng lubusan ng Diyos. That's the reason why kung bakit tayo dinadala dito sa church. Kung bakit kinukulit tayo sa bahay. Kung bakit ikaw bilang isang ama, kahit may trabaho ka, kinukulit ka pa rin na nagdi-disciple sa'yo magsimba sa kadelanan, meron kang malaking role sa iyong family. Kung bakit kinukulit ka bilang isang anak, may malaking role ka rin sa iyong family. At ikaw, ina, kahit mayroong kabisihan sa trabaho sa bahay, kinukulit ka pa rin sa kadelanan, meron kang malaking role sa family. Ang bawat isa ay merong malaking role sa family. Kaya ang bawat isa dapat ay konektado sa Diyos. Alam niyo po kung bakit nagkakaroon ng problema? Minsan, ama lang ang konektado sa Diyos. Minsan, ina lang ang konektado sa Diyos. Minsan naman, anak lang ang konektado sa Diyos. Kung ikaw ay ama, salamat sa Panginoon. Kung ikaw ay konektado sa Diyos. Pero tandaan mo, kung ikaw lang, hindi ka makukonsider na family. Meron kang anak, meron kang asawa. Bakit hindi mo sila impluwensyahan, kulitin na pumunta sa church na kahit ayaw nila, anak, pupunta tayo sa church. Asawa kong babaeng napaka-cute, pupunta tayo sa church. Sa kadailanang tayo ay nangangailangan ng maayos na relasyon sa Panginoon. Kung ikaw nakakilala sa Panginoon, meron kang kapatid, meron kang nanay, meron kang tatay na nangangailangan ng impluensya. Nangangailangan ng magandang halimbawa. Huwag kang magmaktol kung ikaw lang ang nagsisimba. Huwag kang magmaktol kung maaring nagsisimba ang mga anak mo, ang mga magulang mo, ang mga kapatid mo, pero naglalaylo, pero parang pag may time lang, huwag kang magmaktol. Nawa ay maging challenge sa iyo yan na dapat kong ayusin. Amen? Na dapat kong ayusin. Except the Lord. Build the house. Alam niyo po yung word na house dyan, ang pinaka-meaning po talaga, pag sinearch po sa Bible Dictionary, is family. Family po. Yan po ang word na house sa talatang po yan. Except the Lord build the family. They labor in vain that build it. Nais ko pong ipaabot sa bawat isa. Sabi ni Sir Maki, without the presence, the influence of God, mga kapatid, walang matatagurian na godly family. Pag hindi ang Diyos ang nakialam dyan, may ibang makikialam dyan. Nakuha niyo po? Pag hindi ang Diyos, walang in-between, walang neutral, na nakahanglang, floating lang yan, wala. Merong gumagalaw dyan. Merong nakikialam dyan. Meron na kung saan ay nag-i-impluensya dyan pag hindi natin ginawa ang ating responsibility. Kaya mga kapatid, sana po ay maunawaan po natin na napakabigat pag sinabi mong godly family, napakabigat mga kapatid. Mga kapatid, naniniwala po ako ng bawat isa ay merong mataas sa plano sa kanyang pamilya. But higit sa lahat, tandaan po natin, ang Diyos ang nag-originate ng family. He is the originator of family. Siya ang nagpaumpisa ng family. At dapat maunawaan natin at tanggapin po natin na ang Diyos talaga ang totoong nakakaalam kung paano may isasaayos ang ating family. Hanggat hindi po natin tinatanggap dyan, ipipilit natin yung ating sarili, mahihirapan lang tayo. Mapapagod lang tayo. Hanggat hindi ang Diyos ang kumikilos sa ating family. Kaya pa yung tulutan natin mga kapatid, ang Diyos ang kumilos. Ang Diyos ang kumilos kahit anong sipag sa trabaho ng tatay. Hindi kayang punan yan ang pangangailangan, tunay na pangangailangan ng family. By the way, nais ko pong ipaabot sa mga katatayan. Salamat. Pinagkaloban kayo ng asawa, pinagkaloban po kayo ng mga anak. Pero tandaan niyo po, pinagkatiwala lang sa inyo ng Panginoon. Pinagkatiwala sila ng Panginoon. And ikaw ang responsable sa iyong pamilya.
At ang pinaka-responsibility ng isang ama ay hindi para pakainin lamang ang kanyang anak. Hindi lamang para pag-aralin ang kanyang anak. Hindi lamang para i-provide ang pangangailangan materially, financially ng kanyang pamilya. The very purpose of the very responsibility ng isang ama ay ilapit ang kanyang pamilya sa Panginoon. Yan ang pinaka-responsibility. Pero tingnan natin, saan tayo nagpo-focus ngayon? Nakaraan tinalakay ni Sir Maki. It's all about foundation. At sa anumang pagbibuild, foundation is very important. Napakahalaga po ng pundasyon. At ang pundasyon ay nakadepende kung ano yung purpose. The foundation depends on its purpose. Kung ikaw may magtatayo ng building, alam ba, 5-story building, iba ang pundasyon niyan sa 20-story building. Magkaiba po ng pundasyon. Ibig sabihin, ang pundasyon ay nakadepende sa taas ng building. Pag yan ay hanggang first floor lang, hindi na kailangan na masyadong malalim. Baka naman kalalim-lalim, 1 kilometro yung foundation, tapos first floor lang naman pala. Yun lang naman pala. Nakadepende po ang pundasyon, mga kapatid. Depende sa taas ng building. Mga kapatid, nais ko pong ipaabot sa bawat isa na ang Diyos ay merong mataas na plano sa pamilya. Amen! Amen! And the very purpose of God sa bawat pamilya ay para magbigay ng glory sa Panginoon. Kung ang pamilya man ay magmumultiply, hindi lang yung number ang magmumultiply. Ang image ng Diyos ang magmumultiply. Amen! Ano po dapat ang magmumultiply? Hindi lamang yung number, but the very image of God. Anuin mo maraming anak kung lahat yan walang Diyos. Anuin mo ang isang napalaking pamilya kung bawat membro ng pamilya walang Diyos. Ang purpose ng Diyos sa bawat pamilya ay makakuha pa rin siya ng glory. Kaya mga kapatid, dapat ang Diyos pa rin ang may tataas sa bawat pamilya po natin. Kaya i-check natin yung buhay ng anak ko, natutuwa pa kaya ang Diyos? Ang buhay ng asawa kong ito, natutuwa pa kaya ang Diyos? Masyado nang busy sa trabaho. Masyado nang busy sa pag-aanap buhay. Busog na ang tataba na namin, pero malnourished kami spiritual. Mga kapatid, maunawaan natin ano po ang pinaka-purpose. Napakataas ng plano ng Diyos sa pamilya. Napakataas ng purpose ng Diyos sa pamilya. No wonder kung bakit dapat malalim din ang pundasyon. And the very foundation when it comes to family, mga kapatid, walang ibang pundasyon kundi ang Diyos. Bakit? Siya ang nag-originate ng family. At siya lamang ang tamang pundasyon pagdating sa family. Hindi pundasyon ng pera. Pagdating sa pagbibuild ng family. Hindi pundasyon ang secular education in building a family. Hindi pundasyon ang anumang position na meron tayo sa ibabaw ng lupang ito in building a family. Pansin niyo po, kung sino pang meron, yun yung mayabang. Kung sino pang meron, nakita niyo ba? Kung sino pang sila yung sira ang pamilya. Pamilya, nag-aaway-away, nagpapatayan dahil sa pera. Bakit wala dyan ang Diyos eh? Except the Lord build the house. They labor in vain that build it. Hanggat hindi ang Diyos. Pag ang ama nasa isip, puro trabaho lang. Si nanay ang nasa isip, puro isali ko yung anak ko sa beauty pageant. Pag yung mga ganyan ang nasa isip, yung anak naman makikipagpaligsahan sa school, mamamatay na lang ang pamilyang yan na kung saan hindi man lang nila ma-experience ang impluensya ng Diyos. Kaya mga kapatid, dapat paunawaan po natin. Ngayon po, nais ko pong ipabot sa bawat isa po sa atin. Maliwanag sa Biblia that without God, walang godly family. Without God, walang maayos sa pamilya. And upon knowing that, mga kapatid, nais ko encourage ang bawat isa. Don't and never exclude God in your family. Huwag mong i-exclude ang Diyos. Huwag mong i-eliminate ang Diyos sa iyong family. Lahat ng kapamaraanan gawin mo upang mapapasok mo ang Diyos sa iyong family. At huwag kang papayag na ang Diyos ay hindi magkaroon ng puwang sa iyong family. Sa kadila ng sabi ng Bible, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Balik tayo sa Garden of Eden. The first family. Pag sabi pong family, it is composed of 2 persons na nag-unite through marriage. Kaya pag nagkaanak sila, madadagdag yun sa membro ng pamilya. Kasi may existing na family na po. Nakaya niyo po? Wala pang anak si Eva at si Adan, but they were considered as a family.
At tingnan natin, God has an standing order. Merong standing order ang Panginoon sa kanila. And what is the standing order? Huwag niyong kakainin. What is God's command? Huwag niyong kakainin ang bunga ng puno na nasa gitna na para lahat, pwede niyong kainin, huwag lang yan. Pero tandaan nyo, yan ang instruction ng Diyos. Yan ang nais ng Diyos. Pero tandaan nyo, Satan has also a purpose. Amen? Meron ding instruction ng Diyos, ay ang diablo, and Satan's instruction is always in opposition to God's instruction. Kung sinabi na surely die, sa kanya din, not surely die. Parehas ginamit ang sure. Talagang exact talaga. Kumbaga talagang kabilaan talaga, left and right talaga mga kapatid. Hindi talaga magkakasundo. Could you imagine? Yeah, what God said. Talagang bibigyan ka ng doubt. Tingnan niyo po, anong ginawang decision? They disobeyed God. They excluded God by disobeying God's commandment. Hindi nila pinahintulutan na ang Diyos ang manguna sa kanilang family. Sino po ang pinahintulutan nila? Yung deception ng diablo. Alam niyo po, pag sabing deception, paniniwalain ka na tama ang isang maling bagay. Noon mga kapatid, kaso na yan. Hanggang ngayon, kaso pa rin yan. Sa napakaraming pamilya. Maraming pamilya ngayon, ang paniwala pa rin ng tatay, magkakahit ako na magkakahit para sa maayos sa buhay ng aking pamilya. Ang nanay, talaga naman magsusumikap din ako para sa maayos sa aming buhay, pero makita nyo, wala man lang dyan ang kamay ng Diyos. Dinadaya po tayo ng diablo mga kapatid. Pinaniniwala tayo na pera talaga mag-aayos sa pamilya. Pinaniniwala tayo na edukasyon ng mundong ito mag-aayos sa pamilya. Pinaniniwala tayo na malaking bahay ang mag-aayos sa pamilya. Pinaniniwala tayo ng mga ng sanlibutan na ito mga kapatid, ng mundong ito mga kapatid, ng diablo mga kapatid, na yung mga bagay sa ibabaw ng lupang ito mag-aayos sa ating pamilya. Mga kapatid, yan ang nagiging dahilan kung bakit tuloy nawawala sa eksena ang Diyos sa ating pamilya. Masarap po, good for food, pleasant to the eyes. Lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life, nandyan na lahat. Hanggang ngayon, yan po yung inaasam. Yan po ang kalaban pa rin ng Diyos hanggang ngayon. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Pag diyan ka na pinatingin ang ulo mo, pinaling na ng diablo dyan, ay talaga namang it takes courage to refuse the temptation of the devil. Mga kapatid, ipupus ka dyan. O yan na, pera na yan, papalampasin mo pa ba? Yan na, bago edukasyon na yan, papalampasin mo pa ba? Malaking bahay na yan, papalampasin mo pa ba? Kahit ano, Sunday morning lang naman maapektuhan eh. Sunday evening lang naman maapektuhan. Wednesday lang naman na maapektuhan. Hindi mo alam, pinaniniwala ka lang ng diablo. Noong pa man, pinaniwala sila. Hanggang ngayon, papaniwalain ka pa rin ng diablo na yung isang bagay na mali ay tama. At yung isang bagay na tama ay mali. Hanggang ngayon, mga kapatid, ginagawa po yan. Kaya mga kapatid, hindi natin kaya ang diablo. We really need the power of God. We really need, mga kapatid, the influence of God. Hindi natin kaya, mga kapatid. Huwag tayo magmagaling. Except the Lord. Mahirapan lang tayo. Except the Lord build the house, they labor in vain. That what? Build it. Mahirapan lang tayo. Kahit ang pagsusumikap natin, bakit ganito? Papansin po ba natin? Kahit ang sikap natin, yung anak natin, sumasagot pa rin sa atin. Kahit ang dami ng pera, habang dumadami ang pera, mas yumayabang ang bawat membro ng pamilya. Napapansin ba natin yun? Yan ba ang matatawag nating success? Mga kapatid, ang success sa Bible in Joshua chapter number 1 and verse number 8 ay yung sa salita ng Diyos. Pag na-observe mo ang salita ng Diyos, yun ang gagawin mo. Kung anong na-observe mo, yun ang gagawin mo. At pag ang ginawa mo bunga ng salita ng Diyos, yan ang totoong success. Amen? Bakit salita ng Diyos yan? Salita yan na nag-originate ng family. Salita yan ang lumikha sa iyo. Salita yan ang totoong may concern sa iyo. Salita yan ang totoong merong pagmamahal sa iyo. Salita yan ang totoong merong totoong puso para sa iyo. Hindi ka dadayain ng diablo. Mga kapatid, ang pinakamagandang pakinggan natin yung tinig ng Panginoon. That's the reason every time may preaching dito yung salita ng Diyos, mga kapatid, please lang huwag na tayo na mag-negative. Katulong na natin yan. Every time na ang ating pastor nagpipreach ng salita ng Diyos, unti-unti, ini-insist sa atin, by the grace of God, nagpipray ang ating mahal na pastor, susumikap upang maisama, may siksik ang Diyos sa ating family.
Huwag naman nating i-resist, mga kapatid. Huwag naman natin eliminate ang Diyos. Tanggapin natin. Amen? Tanggapin po natin ang Diyos pag pinag-usapan po ang pagbibuild ng ating family. Hindi po natin kaya ang diablo, mga kapatid. Pansin niyo po, ano naging resulta ng kanilang pag-disobey sa Panginoon? Of course, napahiwalay tayo sa Diyos. As by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for all have what? Sin. Napahiwalay tayo sa Diyos. Sa panahon nun, walang pagkakataon na magkaroon ng godly family. Wala na, hiwalay na eh. Ano po ang ng godly family definition? A family that has a good relationship with, kung wala tayong relasyon sa Diyos, wala magiging good relation. Wala nga relasyon eh. Relasyon pa nga lang, problema na. Paano nagkaroon ng problema ang relasyon natin sa Diyos? Because of the first family who excluded God in their family. Nakuha niyo po? In-exclude nila, naging resulta na pahiwalay tayo sa Diyos. But praise the Lord. God made a way just to reconcile us with the Father. Amen. At ang sabi ng Bible, but as many as what? Receive Him, to them gave He power to become what? The sons of God. Anak tayo ng Diyos, mga kapatid. At magpasalamat po tayo. May chance na naman tayo maging godly family ang family natin. Kung sumablay ng una, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, binigyan tayo ng panibagong pagkakataon na kung saan maayos. Salamat, hindi tayo tinuldukan ng Diyos sa kamalian ng unang pamilya. Mga kapatid, second chance na natin to. Second chance na natin to. Huwag na natin papalampasin. Ang kagandahan, ligtas na tayo, anak na tayo ng Diyos. Pero hindi automatic na may maayos tayong relasyon sa Diyos. Kaya ang Diyos ay nagtatag na simbahan. The only institution that God gave the promise that even the gates of hell shall not prevail against it. Ang church, ano pong purpose ng church? Upang ano po tayo? Upang palakasin po tayo spiritually. Upang ilapit po tayo sa Panginoon. Sa makatuwid, ang church po ay malaking tulong upang ang bawat isa ay magkaroon ng godly family. Ang church ay merong malaking kinalaman upang ang bawat pamilya ay maging godly family. Apart from the church, walang godly family. Sa kadahilanang ang impluwensya ng Diyos ay lagi niyang pinadadaan sa pamamagitan po ng simbahan. Hindi niya papadaan sa pamamagitan ng mall. Hindi niya ipapadaan ng kanyang impluwensya sa atin sa pamamagitan ng beach, sa pamamagitan ng mga reunion, sa pamamagitan ng kung ano-ano, ipapadaan niya, mga kapatid, ang impluwensya na sa atin sa pamamagitan po ng simbahan. Ay mga kapatid, second chance na natin to. Huwag na natin palampasin, mga kapatid. Mapalad po tayo na nasa simbahan tayo, a church, a family-centered church. Could you imagine? Hindi ko makakalimutan ang isang tumatak sa isip ko. Ang malaki, hindi ko, taking back our family in God's design family. May ganong dito, nakalagay dito, taking back our family in God's design family. Bakit? Marami ng pamilya na wala na sa disenyo ng Diyos. Pero magpasalamat tayo na tayo po nasa isang simbahan na kung saan ay may plano sa ating pamilya. Minsan wala na tayong plano sa ating pamilya. Parang tanggap na natin ang lahat. Pero di ba kayo nagpapasalamat? Dito ka nagkaroon ng lakas na loob na ayusin ang pamilya mo. Amen! Mga young people, huwag niyong biro-biroin yung staying alive. Mga young people, huwag niyong biro-biroin ang team prep. Ngayon pa lang dapat mag-prepare na kayo. Kasi hindi biro-biro ang pagpapamilya. Merong makikialam sa inyo. At least kayong pa lamang sensitive na kayo sa diablo. Kailan pa kayo magiging sensitive pag sinira na ang pamilya niyo? Ngayon pa lang, sa murang edad mo. Team prep ka pa lang, team focus ka pa lang, may awareness ka na itong kalaban, itong kakampi. Ito ang pagkilos ng diablo. Alam niyo ba, ina-expose, may tanong sa Bible school, bakit kung ang salita ng Diyos, kung ang Bible ay salita ng Diyos, bakit may sulat dyan, may salita dyan ng diablo? Diba? Kung ang salita ng Diyos, kung ang Bible ay salita ng Diyos, bakit may salita dyan ng diablo? Alam niyo po kung bakit? Pinitulutan nyo ng Diyos. Kasama yun, kumbaga sa pelikula, kasama yun sa sa shooting, kasama yun sa plano. Kasama yun. Anong purpose? Just to expose the strategy of Satan. Magpasalamat tayo, may simbahan tayo. Ine-expose kung paano dadayain ang bawat pamilya. Ine-expose kung paano dadayain ng diablo ang bawat membro ng pamilya. Magpasalamat tayo na mayroon tayong simbahan na kung saan ay totoong concern sa ating pamilya.
Mga kapatid, hindi pa tayo nagpapasalamat. Yan, alam lang natin sa iba. Yung iba nag-enjoy. Alam niyo kung bakit sila nag-enjoy? Hindi kasi nila alam na dinadaya na sila. Hindi nila alam na dinadaya na sila, pero hindi ka ba nagpapasalamat? Hindi ka ba nagpapasalamat na hindi mo ini-enjoy ang ini-enjoy nila? Kasi ang ini-enjoy nila kasalanan, pero alam mo yung kasalanan, kailan nangyari yun? Napunta ka sa church. Kaya sa mga young people, balang araw magtatayo kayo ng pamilya, at least ngayon meron kayong awareness. Sensitive na kayo sa kill. Teka lang. Yung kindat ng babaeng to, jablo to. Ay, totoo po yan. Ay, luma yan, there is nothing new under the sun. Kahit anong kindat mo, hindi pwede ngayon, bukas na lang. Busy lang pala. Di ba? At least, pag may nagpakyut sa inyo, at alam mo, teka lang, hindi pa nga ako marunong maghugas ng plato. Teka lang, mag-aaral muna ako maghugas ng plato. Yan. At least, alam mo, mga kapatid, hindi ba tayo nagpapasalamat? Hindi ba tayo nagpapasalamat? Yung awareness natin, grabe. Hindi ba tayo nagpapasalamat na yung pagiging sensitive natin sa kasalanan, grabe, by the grace of God? Sir, ako, parang wala naman sa akin yan. Ay, may problema ka sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Pero ang totoong tumatanggap ng maayos sa salita ng Diyos. At inaalaw ang Holy Spirit na kumilos sa kanyang buhay. Every time na siya nakikinig ng salita ng Diyos, grabe. Grabe yung sensor niyan. Pag may didikit, yung kay pastor na sasakyan, ang layo-layo pa, umiingay na. Ganyan pa lang kalayo. Pag aatras si pastor sa gate, umiingay na. Sabi ko, grabe yung sensitive talaga tong sensor ni pastor. Could you imagine, mga kapatid, kakapakinig mo na salita ng Diyos, magiging sensitive ka. At pag nagpamilya ka, kumbaga sabi mo, napanood ko na to, 7 beses ko na. Ano pag nanonood ka ng pelikula, 7 beses mo na napanood? Hindi ka na mapaniwala eh. Kala mo mamamatay, hindi, buhay pa rin yan. Yan yung bida eh. Tinanggal na yung paa, tinanggal na yung liig, tinanggal na yung mabubuhay pa rin si Freeza. Ay, buhay pa rin niya si Majin Buu. Di ba? Pinatay na wave. Talaga namang hira talagang siyempre, yung commercial bukas ulit papanoorin. Talagang parang wala na. Wala na si Majin Buu. Kaya pinasaya ko naman yung people, hinuhuli ko lang yung mahilig manood dito. Hindi, panahon pa namin yan. Pero totoo yan. Di ba, alam mo na mangyayari. Mga kapatid, di ba tayo nagpapasalamat? Ba't pa tayo napunta kay Majin Buu? Di ba tayo nagpapasalamat, mga kapatid? Hindi na basta-basta tayo madadaya ng dyablo. Ano si Joseph? Yung panahon na nakakulong siya, the Lord was with Joseph. Yung panahon na saganaan siya, the Lord was with Joseph. Napansin niyo po, yung pag-aralan niyo po yung chapter 39 of the book of Genesis, mga kapatid, the Lord was with Joseph. Sanay na siyang kumbaga, kilala niya na ang Diyos, talagang grabe na relasyon nila sa Diyos. Kaya yung panahon na inakit siya ni Mrs. Potiphar, ano sabi niya? How can I do this great wickedness before God? Maring wala nakakakita. Wala si Potiphar, walang ibang tao dito, walang nakakakita. Pero meron siyang isang personang kilalang nakikita siya. Sino po? Walang iba kundi ang Diyos. Kaya mga kapatid, sir, bakit natin pinag-usapan yan? Pinag-usapan po kasi natin godly family. Dapat ang bawat membro ng pamilya ay maging sensitibo sa pagkilos ng Diyos sa kanyang pamilya. Mga kapatid, sa mga tatay, sa mga nanay, nais ko po kayong tanungin, what is your plan for your family? Sabi ko po, ang lalim ng pundasyon ay nakadepende sa taas ng building na itatayo. Hindi ka muna mag-uukay na mag-uukay without knowing the capacity ng building. Hindi. Dapat alam mo muna kung gaano kataas, alam mo muna. Ngayon, kung 10-story building, sasabihin ng mga engineer, okay, ito ang lalim niyan. Itong kayang mag-hold ng 10 stories building. Mga kapatid, kung meron ka na mataas na plano sa pamilya mo, magukay ka lang na magukay. Huwag ka magsawang magukay kung talagang yan ang tamang pundasyon para sa pagtatayo mo sa mataas sa pangarap mo sa iyong pamilya. Huwag ka magsawang magukay. Pero kung ikaw naman, wala ka naman plano at ang baba lang ng plano mo sa pamilya mo, okay lang talaga. Okay lang kahit hindi ka magsimba ng umaga. Okay lang. Wala ka naman plano sa pamilya mo.
Kung ito lang ang plano mo sa pamilya mo, okay na kahit 1 inch lang na pundasyon. Pero kung meron kang mataas sa plano sa pamilya mo, mga kapatid, kung meron kang mataas sa plano sa pamilya mo, mga kapatid, hukay ka lang ng hukay. Kahit mahirap, kahit complex sa schedule, magsisimba ako. Kahit ayaw ng anak ko magsimba, pipilitan ko magsimba. Kahit ayaw niya mag-join sa balikatan, pipilitin ko mag-join sa balikatan. Sa kadahilan ng gusto ko maghukay ng pundasyon upang sa mataas na pangarap ko sa aking pamilya. Mga kapatid, kung ikaw'y walang mataas sa pangarap sa pamilya mo, talaga, okay lang Sunday morning, Christian ka na lang. Tandaan nyo, ang pangarap ng Diyos sa pamilya mataas. And your plan for your family must in line to God's plan for your family. Dapat naka-inline yan. Kung mataas ang plano ng Diyos, dapat mataas din ang plano mo. Kailan po nagkakaproblema? Pag ang taas-taas ang plano ng Diyos sa pamilya, pero sa totoo lang, pag ito lang ang plano natin. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Ibig sabihin, kasamahin mo ang Diyos. Kung ano ang plano ng Diyos sa pamilya mo, susundin mo lang. Sa kadahilan ng ikaw ang pinagkatiwalaan ng Diyos sa iyong pamilya. At may utos sa iyong Diyos na taasan mo rin ang plano mo sa iyong pamilya. Amen. At pag ganito, maaring hindi madali. Maaring pag pinilit mo magsimbang, anak mo, kakaawayin ka, pero sige lang. Ipag-pray mo, trabahuhin mo, at naniniwala ako kung yan ay makakapaghukay ka ng tamang pundasyon, pare-parehas kayong makikinabang. Ngayon, hindi mo pa makikita ang resulta. Doon kami, hukay kami. May mga masasagasaan na mararaking ugat. Pero sa kaday may goal na maghukay, kasi may dapat ma-reach na lalim, mga kapatid, ay kailangan hukayin yun. Kailangan hukayin. Si Sir Dominic ata nakaraming hukay. Kasi isang ganun lang ni Sir Dominic, abot hanggang impyerno yung ano. Yung iba, hindi pa tapos sa ibang si Dominic, nakailang hukay na kung saan na siya nakakapunta. Isang ganito ba yan? Ay, talagang yung kamay ng Diablo, talagang nababalis eh. Mga kapatid, kahit anong humarang kaya, kahit may adobe, ako naririnig ko lang naman yung nagkaroon ng construction sa Baguio, puro adobe. Ang tunog ng piko, ang tunog ng mga ginagamit na materyales pang hukay ay talagang parang baka lang inaano. Pero mga kapatid, may goal sila. At salamat na tayo ang building. Amen! Amen! Nagkaroon ng maraming bagyo. May gumuguho sa tabi nila pero yung building hindi gumuguho. Bakit? Kahit mahirap maghukay, pinilit nila. Bakit yun ang kailangang hukay? Minsan, tinatamad tayo maghukay para sa ating pamilya. Pero hindi naman yan. 10-story building ang gusto mo, pero ito lang hukay. No wonder kung bakit babagsak ng biglaan na lang ang iyong pamilya. Mga kapatid, merong nais na hukay ang Diyos sa atin. Sundin natin yun. Maaring may ugat dyan, parang may adobe dyan, kahit anong hirap, sige lang. Time will come, makikita mo ang magandang resulta. Time will come by the grace of God, kakaroon ka ng godly family. Ay mga kapatid, apart from God, apart from the influence of God, apart from the church of God, apart from the word of God, there is no such a godly family. Walang godly family. Kaya mga kapatid, magpasalamat tayo at pasalamatan natin sa Panginoon sa simbahan tayo na merong mataas na plano sa atin. Bakit sa simbahan na yun? Parang ang hirap ng standard. Grabe naman, higpit naman ni pastor. Hindi yan standard ni pastor. Bakit sa pagpapamilya? Bakit ganun? Pwede naman maglabing-labing muna bago magpakasal. Bakit ganun? Bakit ang hirap? Alam niyo kung bakit mahirap? Bakit mahirap yan? Alam niyo kung bakit? Tamang pundasyon ang hinuhukay. Ang hirap, pag tama ang ginagawa, andun yung hirap sa umpisa. Pero nasa dulo, andun yung kasiyahan. Amen! Sa mga young people, nandiyan sila Sir Hiner, nandiyan si Ma'am Melay, hindi na si young people. Pero by the grace of God, could you imagine, kinasal sila dito? May naririnig sila mga negative. At of course, may hirap, syempre. Si Sir Hiner, nakailang paalam. Pero at least dumaan siya sa tamang pundasyon. Sa mga nireject ni Sir Hiner, wag po kayo masaktan. Balik na data. Pero could you imagine, hindi tumigil. Ngayon, na-enjoy nila. Masaya ang church, masaya ang pastor, masaya ang kanilang pamilya, hindi lang masaya, proud pa ang bawat isa. Bakit? Dumaan sa tamang pundasyon.
Yung panahon na gustong-gusto na nilang gawin ng kalokohan sa biyaya na pag hindi nila ginawa. Mahirap. Mahirap kayang i-refuse ang temptation. Lalo sa mga kabataan ngayon na mapupusok. Sige lang, mahirap. Sige lang. Pero sunod ka lang na sunod. Balang araw sasabihin, buti ito ang bunga ng paghihirap ko. Amen! Bakit? Sinunod ko ang utos ng Diyos. Ito ang tamang sukat na binigay sa akin ng Diyos. Anak, 6 feet below the ground. Dapat ganyan ang lalim. Dapat ganyan ang lalim ng hukay mo. Salamat di ako sumuko sa 3 feet. Salamat sa 3 feet, hindi ako sumuko. Sa 4 feet. Salamat hanggang umabot ako sa 6 feet sa biyaya ng Panginoon. Ito na, kasama ko na si Melay. Ito na, kasama ko na si Hiner. Could you imagine sa biyaya ng Panginoon? Sino pa makinasal dito? Ako, salamat ako dito po, kinasal. At salamat na tinanggap ako ng asawa ko. Abi, may mga temptation. May mga kasalubong ka dyan, biglang, sabi ko, parang ano, baka ano ka, guni-guni ko lang. Yun lagi, parang multo paningin ko sa bawat isa. Parang guni-guni ko lang yun. Ano ba? Sa biyaya ng Panginoon, kinasal. Nakita ko, masaya nanay ko. Amen. Ako natutuwa mga kapatid. Alam niyo po, kung meron man tayong asam-asamin sa bandang dulo, pinakamaganda, yung resulta ng pagsunod natin sa Panginoon. Amen! Gusto natin magtayo ng magandang pamilya? Gusto natin magtayo ng magandang pamilya? Huwag tayong kumilos in our own way. Except the Lord. Walang ibang tutulong sa iyo to build a godly family except God. Because He is the originator of the family. He instituted family. Siya po ang gumawa, siya naglikha, siya po ang nag-create, siya po ang founder ng family. Kaya wala po tayo ibang kailangang gawin, kundi involve ang Panginoon. Don't exclude God and exclude ang Panginoon ni Adam and Eve by disobeying Him. Napahiwalay tayo sa Panginoon at ngayon may pangalawang chance tayo mga kapatid upang magkaroon tayo ng godly family. Hindi tayo tinuldukan ng Diyos doon. Niligtas tayo ng Diyos. At ngayon mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, anak tayo ng Diyos. At bilang isang anak, ang tatrabahuhin na lang natin yung maayos sa ating relasyon sa Diyos. Tandaan niyo po, hindi porkit anak, mayroong maayos sa relasyon sa Diyos, tinatrabaho po yan. Amen? Tinatrabaho po. At ang trabaho natin, mas inline sa nais ng Diyos na ipagawa sa atin. Huwag ka magtatrabaho nang hindi inline sa pinagagawa ng Diyos. Kasi sabi na, ang ginamit na word ginamit dito na word, labor. Ang ginamit na word dito po ay labor. They labor in vain that build it. Alam niyo po, pag sinearch po ang word na labor, yung talagang nag-exert ka ng matinding effort. Kahit anong effort, kahit mapuyat-puyat ka, kahit halos mamatay ka na, ma-dehydrate ka na, hanggat hindi mo kasama ang Diyos dyan, wala pa rin kwenta yan. Hindi porket napagod ka, okay na. Uy, napagod ako, maayos sa pamilya ko, hindi. Ang tanong, saan ka napagod? Kung ikaw ay estudyante, kung mapapagod ka, dapat mapagod ka bilang isang estudyante. Okay lang pakinggan ang estudyante, napagod ka kaaral. Napuyat ka kaaral. Okay lang yun. May benefits sa John. Pero pag ang estudyante, napagod ka ka-cellphone, hindi maganda yun. Pag ang estudyante, napagod ka ka-chicks, hindi maganda yun. Pag ang isang estudyante, napagod ka ka-Roblox, hindi maganda yun. Kung ikaw man ay mapagod ka sa tama mong pagpapaguran. Amen? Napakikinabangan mo balang araw. Mga kapatid, lahat tayo gusto magkaroon ng godly family. Isama natin ng Diyos. Hindi madali, kasi mataas ang standard ng Diyos. At mayroon tamang lalim para ma-hold yang mataas sa pangarap ng Diyos sa buhay mo. Hukayin mo lang na hukayin. Tatay, sa'yo nakasalalay. Nanay, bilang subordinate, bilang helpmate, katulong ka dyan, may malaki kang role. Anak, be a blessing sa iyong magulang. Ang bawat isa ay may role sa bawat isa upang magkaroon ng godly family. Kaya mga kapatid, magpasalamat tayo na pinagkaluban tayo ng Panginoon na pangalawa pang chance. Napahiwalay na because in-exclude na nila ang Panginoon, dinesobey na nila. Ngayon, kung yan din ang gagawin mo sa pamilya mo, exclude mo rin ang Panginoon, di mo rin sasama ang Panginoon, sigurado, hindi man langit ka na pupunta, pero wala kang maayos sa relasyon sa Diyos. Kakalungkot na merong mag-ama na walang maayos sa relasyon sa Panginoon. Nakuha niyo po? Nakakalungkot, may nanay ka pero hindi maayos ang relasyon mo sa magulang mo. May tatay ka, hindi maayos ang relasyon mo sa magulang mo. Kapatid,
naniniwala ako, lahat po tayo gusto maging maayos ang relasyon natin sa Panginoon. Amen? Eh mga kapatid, magpasalamat tayo, mayroong simbahan. Magpasalamat po tayo, mayroong pastor. Could you imagine? Kailan pa bang gawin ni pastor yan? Tanda-tanda na ni pastor. 26 na ang pastor natin. Totoo yan, 63 na ang pastor natin. Hindi na yan, senior citizen na ang pastor natin. Pero gusto niya, hands-on pa rin siya sa mga sa mga delegates natin. Bakit? Ang taas ng pangarap ng pastor natin. Alam niyo kung bakit may ganun siyang pananaw sa mga anak po ninyo? Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Yung pananaw niya sa anak ninyo, naka-inline sa pananaw ng Diyos. Because of his good relationship with God, even the vision na meron ng Diyos, yun na rin ang kanyang vision. Amen? At nakakalungkot, kung tayong magulang, wala man lang tayong kaplano-plano sa ating anak. Nasabihan natin, ayoko kasing kumain ng gulay, ayoko yung sabi nila dati, excited ako, yung ulam natin, yung hotdog na kulay green. Kalokohan, okra pala, kaya mula nun, ayoko nun sumali sa balikatan. Huwag kayong magpadala sa ganyan ng anak nyo. Malaking problema yan. Pag nagpamilya yan, hindi pwedeng tatanggihan yan. Hindi marunong magsaing. At least matuto na siya doon. Kasi preparation na yung mga kapatid. Kasi balang araw, magsasaing pa rin yan. Pag nagpamilya na, no choice na siya, magsasaing pa rin. At least ngayon, sanay na magsaing. Para balang araw, hindi sa pilitan ng pagsasaing. Ang pagsasaing ay kanyang kasiyana. Bakit sanay na siya? Balang araw, gagawin ng anak niyo pag nagpamilya, lahat sa pilitan. Sa pilitan pagtutupi. Kaya yung tupi, iba-iba ng iba-iba na sukat. Ito, 12 inches. Ito naman, 6 inches. Abay, magkakapatong din eh. Parang puzzle. Diba? Mga kapatid, lahat yan gagawin pa rin naman nila. Piniprepare lang sila. At least bawas na sa problema nila. Pati ba naman yan, puproblemahin pa. Pati ba naman pagsasaing, puproblemahin pa balang araw. Ikaw na magsaing, hindi ka ako marunong eh. Parehas pa rin hindi marunong. Nagkatinginan lang kasi lang ang alam, magtinginan. Anong ulam natin? Adobong pagmamahal. Pihira. Hindi ba? Lunch na, wow, amen. Gusto ko may sabaw. Oo, nagluto ako ng tinolang pagmamahal. Gabi, masarap ngayon. Ano kaya masarap ngayon? Nilagang pagmamahal. Puro pagmamahal. Hindi mga kapatid. Talagang sasabog nguso ng bawat isa pag ganyan. Mga kapatid, maging totoo, ang buhay, mga kapatid, ang buhay pagpapamilya ay seryosong buhay. Ako po, wala pa naman po ako pero ayon sa nakita ko po sa Bible, hindi biro. Bakit may nakikialam? Kaya pag hindi natin pinakialaman, wala naman ako tinuturo sa anak ko. Yun nga ang problema mo, wala kang tinuturo. Kaya may ibang nagtuturo. Sabi ko sa South Border Family, alalayan natin, pangalagaan natin ang ating area. Kasi pag hindi natin ilalagaan ang bawat membro ng ating area, may ibang mag-aalaga dyan. May magyayaya sa mga yan na mag-inuman. Mga quitter dito sa church. Nakakalungkot, pero nangyari ba yun? Nangyari yun. Mga quitter, yayayain konti-unti ang mga membro natin dito na mag-inuman. Boldy, sinasabi ko po ito. Niyayaya nila, inuman. Ang dating sa akin, hindi ko susugurit para... ang gagawin sa akin dito, ang naging sa akin dito, sabi ko sa kanila, challenge nyo sa atin. Na maliwanag na pag hindi natin sila pinakialaman, may ibang makikialam. Pamilya po yan, area family yun. Ganun din sa atin, church family. Maging tulong tayo sa bawat isa. Pag hindi natin pinakialaman ang bawat isa, kaya dito, pag may sinitang anak po, kung anak nyo ang sinita, huwag kayong magalit sa nagsita. Tinutulungan lang yan. Tulungan tayo dito kung ang pagsita. Pag-isipan mo na kung tama ang pagsita. Kung tama naman, magpasalamat. Hindi tamang magagalit ka kasi ang pagsita, tulong yan. Di ba po? Huwag kang lalapit yan kasi tulong naman yan. Para naman sa kaayos ng iyong anak, tanggapin mo. Ganon din mga kapatid. Area family, church family, lalo na sa inyo pong pamilya. Amen? Pag hindi mo pinakialaman ang anak mo, may ibang makikialam dyan. Hindi mo tinuruan ang anak mo, may ibang magtuturo dyan. Kailan ka gagawa ng action? Pag may nangyari na? Cure? Prevention is always better than cure. Mas magandang ma-prevent na. Ma-restrict na yung hindi dapat mangyari. Kesa naman, sugat-sugat na, lagos-lagos na yung katawan ng anak mo,
Yung buhay ng anak mo sira-sira na, asa ka mo palang papakialaman. I hope and I do believe, walang malalim po sa pinag-uusapan natin. Wala pong malalim. Pero nawa ay ang bawat isa ay naunawaan po ang mensahe. Mga kapatid, hindi biro. Hindi biro. Huwag nating exclude ang Diyos. Let's always include God in our family to build a godly family. Tayo pong lahat ay magsitayo. Tayo po ay manalangin. Sige po, lapit po dito sa harapan. Sa bahagi man po ng mensahe, kinausap kayo ng Panginoon. Let's make a commitment with God. Dakilang Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Marami pong salamat sa mensahe po na ipinabot niyo po sa bawat isa po sa amin. Kailangan na kailangan po namin ito, Panginoon, for our awareness, Panginoon. Salamat na mayroon po kayong mataas na plano sa bawat pamilya. At naway tunay nga po na ang plano po ninyo, ang purpose po ninyo, naway maging plano din po ng bawat leader ng pamilya, bawat membro ng pamilya, Panginoon. Salamat sa inyo pong paglagay po sa amin sa tamang simbahan. Meron kaming tamang pastor, tamang manual, Panginoon, para makapag-build po kami ng godly family. Maraming salamat sa provision. Salamat po sa lahat po, Panginoon. Kayo po nakakalam kung ano po nilapit ng inyo pong mga anak, kasamahin niyo po sila sa kanila pong commitment, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. At